kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1986. Walang eksaktong lugar, Davao. Nang mga panahong ito, laganap pa ang harap-harapang pag-atake ng mga aswang. Habang nakaupo sa harap ng bahay, masayang pinapanood ni Rivero ang kanyang ina na naglalaba. Sa isang tabi, ang kanyang ama naman na si Alonso ay abala sa pagsibak ng kahoy. May alat ng pawis at ngiti sa kanyang mga labi na tila nagsasabing kahit na anong hirap ng buhay, tuloy lamang sa laban. Minsan isang umaga, habang naglalaro si Rivero sa paligid kasama ang kanyang kaibigan si Pablo, bigla silang kinabahan. Ilang sandali lamang ang lumipas, narinig nila ang sigaw ng ina ni Rivero. Dali-dali namang lumapit doon ang magkaibigan at dito nila nakita ang ama ni Rivero na nakahiga na sa lupa at walang malay. Mabilis na humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay ang magkaibigan. Kaya naman kaagad na naidala sa pagamutan ang ama ni Rivero. Ngunit huli na ang lahat. Pumanaw ito dahil sa sakit sa puso. Labis na nasaktan si Rivero, lalo na ang kanyang ina, dahil wala na siyang katuwang sa buhay. Gayunpaman, ginawa ng ina ni Rivero ang lahat ng kanyang makakaya upang itaguyod siya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbinata si Rivero at namumulat na siya sa mga bagay-bagay. Hanggang sa tumungtong sa edad na 20 anyos si Rivero, dito na pumanaw ang kanyang ina dahil naman sa labis na katandaan. Pare, nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ina. Kung kailangan mo ng kausap at masasandalan, huwag kang magatubiling lumapit sa akin. Dadamayan kita. Mahinahong wika naman dito ni Pablo, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Salamat pare, pero kaya ko to. Lahat naman ng bagay dito sa mundo may hangganan at katapusan, di ba? Malungkot na tugon dito ni Rivero. Tama ka. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Ang mahalaga, naging makulay ang ating buhay. Sambit naman dito ni Pablo. At dito napatingin ito sa kabaong ng ina ni Rivero. Tahimik naman na napatingin si Rivero sa katawan ng kanyang ina na wala ng buhay. Unti-unting sumilay ang lungkot sa kanyang mga mata. Hanggang sa hindi niya na namalayan na umagos na pala ang kanyang luha. Kaagad na pinahid ng binata ang patak ng luha sa kanyang pisngi at inilihis ang kanyang mata sa ibang bagay. Makalipas ang isang linggo, nagpasya na si Rivero na ipalibing na ang kanyang ina dahil sapat na ang naipon niya sa mga abuloy na nakuha upang pambayad sa lupang paglalagakan ng bangkay ng ina. Nang mailibing ang kanyang ina, labis na nagdalamhati ang binata. Tuwing sasapit ang umaga, panibagong lungkot ang kanyang nadarama. Hanggang isang araw, nagpasya ito na maghanap ng trabaho upang magsimula ng bagong buhay. Dito na siya nakuha bilang isang kargador sa palengke, kung saan malapit naman ito sa dagat. Pare, alam mo masaya ako kasi may trabaho ka na. Nga pala kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. Wika naman dito ni Pablo habang matamis na nakangiti sa kanyang kaibigan. Salamat pre, palagi kang nandyan simula nang mawala si nanay. Hayaan mo, balang araw makakabawi rin ako sa'yo. Tugon dito ni Rivero sabay tawa. Naku naman pare, kahit hindi na. Malaki rin naman ang utang na loob ko sa iyong mga magulang.
Noong nabubuhay pa sila, tinuring nila akong tunay na anak at kailanman hindi ko naramdaman na mag-isa nang umalis ang aking mga magulang para magtrabaho sa Maynila. Bumabawi lang ako sa kabutihan na ipinakita niyo sa akin. Sambit naman dito ni Pablo at malalim na napaisip. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtatrabaho si Rivero bilang kargador sa palengke. Ngunit sa kabila ng mabigat na trabaho, sa tuwing naaalala niya ang kanyang ina at ang kanilang nakaraan, bumibigat ang kanyang damdamin. Minsan isang umaga, habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, nakaramdam siya ng labis na lungkot. Kaya naman naisipan niyang magmuni-muni. Habang siya ay nakaupo sa buhangin, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Nagdadalamhati man sa isip itong si Rivero sa mga alaala ng magulang niya. Nagpasya pa rin itong lumapit sa liwanag na iyon. Sa kanyang paglapit, nakita niya naman ang isang kambal na kabibe na merong makikinang na kulay. Parang hagdang-hagdang bahaghari sa ilalim ng sikat ng araw. Dinampot ni Rivero ang kambal na kabibe at iniisip na maaring ito ay isang palatandaan. Ano naman kaya ang kwenta mo? Tanong niya sa kabibe habang siya ay nag-iisa sa tabi ng dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang may bumulong sa kanyang isipan. Nagtataka man, inilagay niya ang kabibe sa kanyang bulsa. Pag-uwi naman sa bahay, biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Rivero. Sa kanyang pagtataka, binalot siya ng isang nakakasilaw na liwanag. Nang buksan niya ang kabibe, umusbong ang isang sinag ng liwanag na tila nagtatawid ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang mga alaala ng kanyang mga magulang, ang mga ngiti, ang mga tawanan at ang mga aral na iniiwan ng kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas, biglang narinig niya ang boses ng kanyang ama. Anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kami nandito sa iyong puso. Bawat hakbang na iyong gagawin, kasama mo kami. Wika ng ama ni Rivero sa kanyang isipan at agad na napaluha ang binata. Naguguluhan at natatakot man, nagbigay sa kanya ng lakas ang mga alaala. Pinilit niyang ngumiti at alisin ang lungkot na kanyang nararamdaman. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking buhay. Malakas na wika niya noon sa kanyang sarili. Matapos ang pangyayaring iyon, nakatulog na si Rivero at nang siya ay magising, inakala niya na panaginip ang lahat ng nangyari. Dali-dali niyang itinabi ang kambal na kabibe at lumabas siya ng bahay upang hanapin si Pablo at ikwento dito ang mga nangyari. Natagpuan niya ang kaibigan sa palagi nilang tambayan. Kaagad siyang tumabi at dito nag-usal. Pre, may kikwento ko sa'yo. Ayos lang ba? Pagsisimula ni Rivero. Oo naman pare, ano ba yon? Maikling tugon naman dito ni Pablo. Napanaginipan ko sila nanay. Nakita ko lahat ng masasaya naming alaala. Panimulan ni Rivero. Talaga? May sinabi ba sila sa'yo? Tanong naman dito ni Pablo. Oo sabi ni tatay magpatuloy ako sa buhay dahil lagi silang nasa puso ko. Maluwaluwang tugon dito ni Rivero. Habang naglalahad ng kwento, hindi na napigilan ni Rivero ang luha na rumaragasa sa kanyang mata. Ramdam naman ni Pablo ang lungkot
na nararamdaman ng kaibigan niya. Kaya naman agad niya itong dinamayan. Laban lang pare. Lilipas rin ang lungkot na nararamdaman mo at magpatuloy ka lang sa buhay. Habang tumatagal ang kanilang usapan, unti-unting gumagaan ang lungkot sa puso ni Rivero. Sa kabila ng sakit na kanyang dinadala, may bagong liwanag na lumalabas mula sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Nagbibigay sa kanya ng lakas ito para ipagpatuloy ang buhay. Alam mo pre, sa mga sinabi ni tatay, parang may bagong pag-asa sa akin eh. Hindi ko alam kung paano ko sila mapapahalagahan kahit sa pamamagitan ng aking mga akbang. Pero alam ko, nandyan sila para sa akin. Wika ni Rivero habang pinapahid ang kanyang mga luha. Tama ka. Hindi man sila pisikal na kasama at nasa tabi mo. Pero nariyan sila para gabayan ka. Ituloy mo lang ang mga pangarap mo at isama mo sila sa bawat tagumpay. Sambit naman dito ni Pablo, sabay pisel sa balikat ng kaibigan. Mula sa araw na iyon, si Rivero ay nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Hindi ito naging madali, ngunit nagsimula siyang mag-ipon ng mga alaala. Hindi sa lungkot, kundi sa mga positibong aspeto ng kanyang buhay. Sa kanyang trabaho bilang kargador, sinikap niyang maging masigasig at mapagbigay sa mga tao. Nakilala siya hindi lamang bilang masipag na manggagawa, kundi bilang isang mapagmahal na kaibigan. Isang umaga noon, habang naghahanda sa kanyang trabaho, nagbigay naman siya ng oras na dumaan sa lumang pamilihan kung saan marami siyang alaala ng kanyang mga magulang. Dito nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga prutas. Napansin niya ang matanda na hindi kayang buhatin ang kanyang ibinebenta. Kaya naman nahirapan siyang umakyat mula sa kanyang pwesto. "Lolo, tulungan ko po kayo." Masiglang alok dito ni Rivero habang binabalikat ang iilang buslo ng prutas. Matapos ang ilang oras ng pagtulong sa matanda, nagpasalamat naman ito kay Rivero. Maraming salamat sa iyo, iho. Puno ng kabutihan ng iyong puso. Ipinapakita mo ang kabutihan sa iba kahit sa gitna ng iyong sariling pagsubok. Wika naman dito ng matanda na nagpakilala bilang si Kaloy. Napangiti naman si Rivero sa kanyang narinig. Ito ang isa sa mga aral na naisip niyang dulot ng mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang hindi kailanman mawala ng pag-asa at ang pagiging mapagbigay sa kabila ng hirap. Dahil dito, nagpatuloy si Rivero sa pagtulong sa mga tao sa paligid. Sa mga maliliit na paraan at unti-unti ay naging bantog siya sa pamayanan bilang isang masipag at matulungin na mamamayan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kasiyahan at mga bagong pagsisimula, hindi pa rin naaalis ang lungkot sa mga alaala ng kanyang magulang. Sa tuwing mag-isa ito, hindi maiiwasan ang pag-iisip tungkol sa kanila. Nais niyang malaman kung ano ang kanilang ipapayo sa kanya sa mga susunod na hakbang ng kanyang buhay. Papaano niya dapat ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap? Anong mga hakbang ang dapat niyang gawin upang magpatuloy sa buhay? Naisip niya na marahil ang mga tanong na ito ay hindi kailanman magkakaroon ng agarang sagot. Sa katunayan, ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong karanasan, mga bagong tao, at mga bagong alaala na maitatala sa kanyang puso. At sa bawat umagang siya ay nagigising, itinuturing niya itong isang bagong simula. Isang araw, pagkatapos ng kanyang trabaho,
kaagad na nagtungo sa kanyang bahay si Rivero. Nahiga naman siya sa kanyang kama na banig lamang ang sapin. Akmang paidlip na ang binata, ay bigla na lang siyang nakakita ng liwanag mula naman sa aparador kung saan niya itinabi ang kambal na kabibe na kanyang napulot. Dali-dali iyong binuksan ni Rivero at bigla na lamang lumiwanag ang buong paligid. Nakaramdam ng kakaibang enerhiya ang binata na kailanman hindi niya pa nararanasan. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan. At nang mawala ang liwanag na yun, laking gulat niya dahil ang kabibing kambal ay naging kwintas at nakasuot ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Rivero sa nangyari. Hindi niya akalain na magaganap ang ganoong bagay. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na tinig mula sa di kalayuan. At hindi niya napansin, kusa na palang kumilos ang kanyang mga paa patungo sa pinanggagalingan ng sigaw. Pagkarating sa lugar, nanlaki naman ang mga mata ni Rivero nang makita ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Nilalantakan nito ang isang bangkay. Halos bumaliktad ang sikmura ni Rivero sa kanyang nakita. Pero tila ba may sariling buhay ang kanyang katawan dahil dito nilapitan niya ang nilalang. Aba, Rivero. Huwag mong sabihin nakakalabanin mo ako. Wika naman dito ni Kaloy. Ano? Kilala mo ako? Papaano hindi naman kita kilala? Nagtatakang tanong dito ni Rivero. Bakit ka nandito? Balak mo ba akong kalabanin, binata? Muling tanong dito ni Kaloy. Aba, oo naman. Hindi ako takot sa isang katulad mo. Nakangiting sagot dito ni Rivero. Humahalakhak ang aswang at binitawan ang katawan na kanyang nilalantakan. Kaagad nitong sinunggaban ang binata. Ngunit tila ba isang alon na umiwas si Rivero. Gulat na gulat ang nilalang at hindi makapaniwala sa ginawang pag-ilag ng binata. Gayunpaman, mabilis itong umataking muli at sa pagkakataon na iyon ay nagawa niyang masugatan ang binata sa balikat. Napatingin sa bahaging yon si Rivero, ngunit agad itong naghilom. Labis naman ang galit na naramdaman ng aswang. Kaya naman sunod-sunod na inatake niya si Rivero. Panay ilag at salag ang ginawa ng binata. Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon, mabilis niyang sinunggaban ang nilalang at sinakal niya ito sa leeg. Pilit na nagpupumiglas ang nilalang. Pero sa lakas na taglay ni Rivero, hindi niya magawang makawala sa pagkakasakal nito. Sino ka? At bakit mo inatake ang aking kabaryo? Dayo ka lang ba't dito mo pa naisipang magasik ng iyong kasamaan? Naiinis na tanong dito ni Rivero. Nagkita na tayo noon, Rivero. Kilalang kilala kita. Nang una pa lang tayong nagkita, alam ko nang kakaiba ka. Nakangising wika naman dito ng nilalang. Sa inis ni Rivero, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa nilalang. Nanlaki ang mga mata niya nang bumalik sa anyong tao ang hawak na halimaw. Walang iba kundi ang matandang tinulungan niya noon, si Kaloy. Hindi naman makapaniwala sa kanyang nakikita si Rivero. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling paslangin ang nilalang. Gamit ang kanyang kamao, sinuntok niya ang tiyan ni Kaloy. Sa lakas ng puwersa ni Rivero, tumagos ang kanyang kamao sa likuran ng halimaw. Dahilan kaya agad itong nawala ng buhay. Nang masiguradong wala ng buhay ang nilalang, dali-daling umalis doon si Rivero. Umuwi naman siya sa kanyang bahay na para bang walang nangyari. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Rivero.
Sumagi naman sa kanyang isipan ang mga ginawa at hindi ito makapaniwala sa naganap. Dali-daling tiningnan ng binata ang kanyang sarili sa harap ng salamin at dito niya nakita ang kambal na kabibe. Nagtataka man, ngunit hindi iyon inalis ng binata. Nag-almusal naman siya matapos pagnilay-nilayan ang mga naganap. Sa kanya napagpasya na sabihin sa kaibigan ang lahat ng nangyari. Nang makita niya si Pablo, mabilis niyang inilahad ang mga naganap at hindi naman makapaniwala ang kaibigan niya. Pare, sigurado ka ba na hindi pa naginip ang mga ikinuwento mo sa akin? Pare naman, totoo yun. Tingnan mo itong kambal na kabibe oh. Pakiramdam ko dito nang galing ang kakaiba kong kakayahan eh. Kung ganun pare, dapat na matutunan mong mapasunod at gamitin ng tama ang ipinagkaloob sa iyo ng karagatan. Iyon na nga pare, hindi ko alam kung papaano. Wala naman akong alam sa ganito eh. Ikaw ba? Baka may kakilala kang may kaalaman sa ganitong bagay. Hindi ko alam, pero may narinig akong kwento tungkol sa isang matandang mag-uugong sa kabundukan. Sinasabing siya ang may kaalaman sa mga ganitong bagay. Baka siya ang makakatulong sa iyo, Rivero. Matanda? Saan naman siya matatagpuan? Kailangan kong malaman kung papaano magagamit ang mga kakayahan kong ganito. Sa dulo ng baryo, may isang lumang bahay na pinaniniwala ang tahanan ng matandang mang-uugong. Pero mag-ingat ka. Maraming kwento ang nagsasabi na may mga nilalang na nagbabantay sa paligid. Walang ibang paraan kundi ang subukan ko ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Matapos ng pag-uusap na yon, mabilis na naglakad si Rivero patungo naman sa kabundukan. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Habang papalapit siya sa lumang bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may mga mata na nagmamasid sa kanya. Sa bawat hakbang, ang kanyang isip ay bumabalik sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga aral at ang mga pangarap na nais niyang ipagpatuloy. Nang makarating siya sa lumang bahay, nakita niya ang mga pader na puno ng mga lumang simbolo at ng kung anong mga ukit. Sa gitna ng bahay, may isang matandang lalaki na nakaupo naman sa isang lumang upuan. May mahabang balbas at mga mata na tila puno ng karunungan. Bakit ka nandito, binata? Ano ang hinahanap mo? Tanong dito ng isang matanda. Gusto kong malaman kung papaano magamit ang kakayahan ko. Kailangan kong labanan ng mga aswang na naghahasik ng takot sa aming baryo. Ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa kabibe. Ngunit hindi ito basta-basta. Kailangan mong matutunan ang tamang paraan ng paggamit nito. May mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Anong klaseng mga pagsubok po ba yan? Kailangan mong harapin ang iyong mga takot at ang mga alaala ng iyong nakaraan. Ang bawat hakbang ay may kapalit na sakripisyo. Kung handa ka, sundan mo ako. Sagot naman dito ng matanda. Mabilis na sumunod si Rivero sa matanda at dinala siya nito sa isang madilim na kuweba. Sa loob, may mga simbolo at mga alon ng enerhiya na nagmumula sa mga pader. Dito, iho. Kailangan mong ipakita ang iyong lakas. Isara ang iyong mga mata at isipin ang mga alaala ng iyong mga magulang. Hayaan mong dumaloy ang kanilang lakas sa iyo. Uwi ka pa dito ng matanda. Nagsimula si Rivero na isara ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan, nakita niya ang mga ngiti ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga aral at ang pagmamahal na ibinigay nila sa kanya. Unti-unting naramdaman niya
ang init na nagmumula sa kanyang puso at ang liwanag mula sa kambal na kabibe ay nagbigay ng lakas sa kanya. Ngayon, iyo, ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Sigaw dito ng matanda. Sa isang iglap, naglabas si Rivero ng liwanag mula sa kabibe at ang buong kuweba ay napuno ng enerhiya. Ang mga simbolo sa pader ay tuluyang nagliwanag at naramdaman niya ang lakas na bumabalot sa kanya. Mabuti. Ngayon, kailangan mong ipaglaban ang iyong baryo. Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw. Siya ay isang simbolo ng takot. Kailangan mong ipakita sa mga tao na may pag-asa pa. Wika pa dito ng matanda. Handa na po ako. Salamat sa inyong tulong. Tugon dito ni Rivero. Dito mabilis na umalis si Rivero sa kuweba at nagbandali ito patungo sa baryo. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga tao na nag-aalala at nagtatago. Ang takot ay tila bumabalot sa buong lugar. Mga kababaryo, huwag kayong matakot. Nandito ako upang ipaglaban kayo. Buong tapang na wika naman dito ni Rivero. Ngunit sa kanyang mga salita, narinig ang isang malalim na tawa mula naman sa likuran. Si Manny, ang aswang, ay lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Rivero, nandito ka na pala. Kala ko ba'y takot ka sa akin? Bakit ka pa bumalik? Panunodyo naman dito ni Manny. Hindi na ako takot sa iyo. Alam mo Manny, ngayon handa na akong labanan ka. Matapang na tugon dito ng binata. Sige, subukan mo. Pero huwag mong kalimutan. Ako ang nagdadala ng takot at kamatayan sa baryo. Hindi mo ako kayang talunin. Sigaw dito ni Manny at tila nagmamalaki pa. Yun ang akala mo. Hindi ako nag-isa. Ang lakas ng aking mga magulang ay kasama ko. Turan dito ni Rivero. Sa kanyang mga salita, naglabas si Rivero ng liwanag mula sa kambal na kabibe at ang enerhiya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga tao naman sa baryo ay nagtipon, nagbigay ng lakas loob kay Rivero at nagdasal para sa kanyang tagumpay. Tama na ang mga salitang iyan. Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Sigaw naman dito ng aswang. Mabilis na umatake si Manny. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili pa si Rivero. Gumalaw siya ng mabilis. Iniiwasan ang mga atake ng aswang. Sa bawat pag-iwas, naramdaman niya ang lakas na nagmumula naman sa kanyang mga alaala at sa mga tao sa paligid niya. Hindi ako susuko para sa aking baryo, para sa aking mga magulang. Sigaw dito ni Rivero na ubod ng tapang. Sa isang malakas na sigaw, naglabas si Rivero ng isang sinag ng liwanag na tumama naman kay Manny. Ang aswang ay napatras. Naguguluhan ito sa lakas na ibinuka ni Rivero. Ano ang nangyayari? Hindi ito posible. Ito ang kapangyarihan ng pag-asa at pagmamahal. Hindi mo na ako matatakot pa, aswang ka. Matapang na wika ni Rivero. Muli namang umatake si Manny. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Rivero na makuha ang kanyang nais. Sa isang mabilis na galaw, sinakal niya si Manny katulad ng ginawa niya noon kay Kaloy. Ngayon, tapusin na natin ito. Wika ni Rivero habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa isang malakas na suntok, pinakawalan ni Rivero ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Ang sinag ng liwanag mula sa kabibe
ay nagbigay ng huling hampas at sa isang iglap, dito bumagsak si Manny sa lupa. Nawalan ito ng buhay. Ang mga tao sa baryo ay nagpasalamat kay Rivero, ang kanilang bagong bayani. Pare, ginawa mo ang hindi kayang gawin ng iba. Salamat sa iyong tapang. Wika dito ni Pablo. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Ang lakas ng aking mga magulang at ang suporta ng bawat isa sa inyo ang nagbigay sa akin ng lakas. Tugon naman dito ni Rivero. Habang ang mga tao ay nagdiriwang, naramdaman ni Rivero ang isang kakaibang liwanag mula sa kanyang leeg. Ang kambal na kabibe ay nagbigay ng isang huling sinag at sa kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Rivero anak, ipinagmamalaki ka namin. Patuloy mong ipaglaban ang kabutihan at huwag kalimutang dalhin ang aming alaala sa iyong puso. Wika naman dito ni Alonso sa isipan ng binata. Salamat. Salamat, Itay. Hindi ko kayo makakalimutan. Tugon na Rivero sa kanyang isipan. Mula naman sa araw na iyon, si Rivero ay naging bagong simbolo ng pag-asa sa baryo nila. Patuloy siyang nagtatrabaho bilang kargador. Ngunit siya rin ay naging tagapagtanggol ng kanilang komunidad. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay naging gabay sa kanyang mga hakbang. At ang kambal na kabibe ay naging simbolo ng kanyang lakas at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Rivero na ang laban ay hindi pa tapos. Marami pang mga hamon ang darating at kailangan niyang maging handa. Makalipas ang ilang buwan, ang baryo ni Rivero ay tila bumalik sa normal. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga bulong-bulungan na nagsimula muling kumalat. May mga ulat ng mga nawawalang tao at ang takot ay muling bumalik sa kanilang mga puso, lalo na ng mga residente sa baryo. Isang gabi, habang nag-iisa si Rivero sa kanyang bahay, kinuha niya naman ang kambal na kabibe. Sa kanyang isip ay nagdasal siya at humingi ng gabay. Kambal na kabibe, tulungan mo ko. Anong nangyayari sa baryo? Sinong nagdudulot ng takot sa mga tao? Tanong dito ni Rivero. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagliwanag ang kabibe. At sa kanyang isipan, nakita niya ang mga imahe ng mga tao na nagtatago sa dilim. At sa likuran nila, may isang binatang lalaki na may mapanganib na ngiti. Ang nilalang na ito ay walang iba kundi si Tolome, ang anak ni Manny. Tolome? Bakit siya? Anong ginagawa niya? Tanong muli dito ni Rivero. Naramdaman ni Rivero ang takot at galit na nag-uumapaw sa kanyang puso. Alam niyang si Tolome ay naghahangad na maipaghiganti ang kanyang ama. At tila nagpasya itong ipagpatuloy ang mga kasamaan na sinimulan ng kanyang ama. Kinabukasan, nagpasya naman si Rivero na hanapin si Tolome. Alam niyang kailangan niyang makipag-usap sa kanya at malaman ang dahilan ng kanyang mga aksyon. Sa kanyang paglalakad sa baryo, nakasalubong niya si Pablo. Pare, may narinig akong balita. Si Tolome, siya ang nasa likod ng patayan at pagkawala ng mga tao. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Wika naman dito ni Pablo. Tama ka, Pablo. Kailangan natin makausap si Tolome. Hindi ko kayang hayaan na muling magasik ng takot ang sinuman. Tugon naman dito ni Rivero. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig silang sigaw mula sa isang madilim na sulok ng baryo. Agad naman silang tumakbo
patungo sa pinagmulan ng ingay. Pagdating nila, nakita nila si Tolome na nakatayo sa tabi ng isang biktima. Isang matandang lalaki na nakahandusay sa lupa at tila walang malay. "Tolome, anong ginagawa mo?" sigaw dito ni Rivero. Wala akong pakialam sa mga tao dito. Sila ang dahilan kung bakit nagdusa ang aking ama. Ngayon, ako ang maghihiganti. Sigaw naman dito ni Tolome na puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na makinig si Tolome ay naglabas ng isang itim na anting-anting mula naman sa kanyang bulsa. Ang anting-anting ay nagbigay ng masamang enerhiya at sa isang iglap ay nagbago naman ang kanyang anyo. Nagbago ang kanyang mga mata, nagningning sa galit at ang kanyang boses ay tila nagbago. Hindi mo ako mauunawaan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan. Dito ay mabilis na umatake si Tolome at sa kanyang galit, naglabas siya ng mga anino na tila naglalakbay sa hangin. Si Rivero naman ay nagmadaling umilag. Ngunit sa gitna ng laban, si Pablo ay nahuli ng isang anino at napaiga ito sa lupa. "Pablo, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita," sigaw dito ni Rivero. Ngunit bago pa man makalapit si Rivero, nagtagumpay si Tolome na makuha ang kanyang kaibigan. Sa isang iglap, naglaho naman si Pablo sa dilim at ang takot ay muling bumalot sa baryo. "Kailangan kong hanapin si Pablo. Hindi ko siya kayang iwanan." Malakas na wika dito ni Rivero. Mabilis namang naganap si Rivero at sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang pangungulila at takot. Sa kanyang isip, nagdasal siya sa kambal na kabibe, umaasang makakahanap siya ng paraan upang mahanap ang kanyang kaibigan. Sa isang madilim na sulok, dito natagpuan ni Rivero si Pablo na nakatago. Ang kanyang kaibigan ay nanginginig sa takot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin itong magsalita. Rivero, nandito ako. Si Tolome, siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nagsimula siyang magasik ng takot sa baryo. At ngayon, kailangan nating pigilan siya. May mga anting-anting siyang ginagamit na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. At ang mga anting-anting na iyon ang dahilan kung bakit siya nagiging malakas. Wika naman dito ni Pablo. Kailangan natin malaman kung papaano natin siya mapipigilan. May ideya ka ba kung papaano natin siya matutumbasan? Turan dito ni Rivero. Oo, may narinig akong kwento mula sa mga matatanda. Sinasabing may isang sinaunang ritual na makakapagpahina sa mga anting-anting. Kailangan natin mahanap ang mga sangkap na ito at isagawa ang ritual sa tamang oras. Wika naman dito ni Pablo. Saan natin mahanap ang mga sangkap na yon? Tanong naman dito ni Rivero. Sinasabing nasa lumang gubat sa labas ng baryo. Kailangan natin magmadali bago pa lumala ang sitwasyon. Muling wika pa dito ni Pablo. Agad naman silang naglakbay patungo sa gubat, nagdadala ng pag-asa at takot. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang mga kakaibang halaman at mga simbolo na tila nagkikwento ng mga sinaunang kwento. Habang naghahanap sila, naramdaman naman nila ang presensya ni Tolome na tila nagmamanman sa kanila mula naman sa dilim. Kailangan natin maging maingat. Baka nandan siya, nagmamanman. Paalala ni Rivero sa kaibigan niya. Tama ka. Huwag tayong gumawa ng ingay. Kailangan nating makuha ang mga sangkap nang hindi niya nahahalata. Wika naman dito ni Pablo. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan nila
ang mga kinakailangang sangkap. Nagmadali silang bumalik sa baryo at naghanap ng isang ligtas na lugar upang isagawa ang ritual. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan nila ang ritual, umaasang makakahanap ng lakas upang labanan si Tolome. Kambal na kabibe, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas upang mapigilan ang galit ni Tolome at ang kanyang mga bertudes. Wika naman dito ni Rivero. Habang isinasagawa nila ang ritual, unti-unting nagliwanag ang paligid at ang mga anting-anting ni Tolome ay tila naging mahina. Sa gitna ng ritual, dito narinig nila ang boses ni Tolome mula naman sa dilim. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi nyo ako matatalo. Muling sigaw dito ni Tolome. Tolome, hindi ito ang tamang daan. Ang galit at paghihigante ay hindi solusyon. Kailangan mong harapin ang iyong mga takot at hindi ipagpatuloy ang kasamaan. Mariing wika ni Rivero. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang aking ama ay nagdusa at ako ang maghihiganti. Galit na wika naman dito ni Tolome. Ngunit sa pagdami ng liwanag mula sa ritual, unti-unting nagbago ang anyo ni Tolome. Ang kanyang galit ay tila nagiging mahina at sa isang iglap, nahulog ang kanyang anting-anting sa lupa. Si Rivero at Pablo ay nagpatuloy sa kanilang ritual, umaasang makakahanap ng paraan upang pigilan si Tolome mula sa kanyang galit. Habang patuloy ang ritual, ang liwanag mula sa kambal na kabibe ay tila nagiging mas maliwanag pa. Nagdadala ito ng pag-asa sa mga tao sa baryo. Si Rivero at Pablo naman ay nagpatuloy sa kanilang mga dasal, umaasang makakahanap ng lakas upang mapigilan itong si Tolome. Ngunit sa likod ng kanilang mga pagsisikap, si Tolome ay nagiging mas galit at desperado. Hindi ninyo ako matatalo. Ang aking ama ay nagdusa at ako ang maghihiganti. Hindi ko kayang hayaan na mawala ang kanyang alaala. Sigaw naman dito ni Tolome. Ang kanyang boses ay punong-puno ng puot. Sa isang iglap, naglabas ng enerhiya itong si Tolome mula naman sa kanyang katawan. At ang mga anting-anting na kanyang hawak ay nagbigay ng mas malakas na puwersa. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas makapangyarihan at ang mga tao ay nag-uumapaw sa paligid. Nagiging mga halimaw na naglalakbay sa hangin. Pablo, kailangan natin magmadali. Ang kanyang galit ay nagiging mas malakas. Turan dito ni Rivero habang nag-aalala ito sa nangyayari. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayo sa ritual. Kailangan nating ipakita kay Tolome na may pag-asa pa. Sagot naman dito ni Pablo. Ang kanyang boses naman ay puno ng determinasyon. Habang patuloy ang kanilang ritual, unti-unting nagbago ang takbo ng laban. Ang liwanag mula sa kambal na kabibe ay tila nagbigay ng lakas kay Rivero. Sa bawat pagbigkas nila ng mga salita ng ritual, ang mga anino ni Tolome ay unti-unting humihina at ang galit na bumabalot sa kanya ay tila nagiging mas mahina pa. Nang makita ni Tolome na unti-unting nawawala ang kanyang kapangyarihan, dito nagalit siya ng todo. Sa isang malakas na sigaw, naglabas siya ng isang napakalakas na alon ng enerhiya na nagdulot ng malakas na hangin sa paligid. Ang mga tao sa baryo ay natakot at nagtakbuhan. Ngunit si Rivero at Pablo ay nanatiling matatag. Kailangan natin ipaglaban ang liwanag. Huwag tayong matakot, wika ni Rivero habang patuloy na nagdadasal. Sa isang iglap, naglabas si Rivero ng isang sinag ng liwanag
Mula naman sa kambal na kabibe, ang sinag na ito ay tila naglalaman ng lahat ng pag-asa at pagmamahal ng mga tao sa baryo. Ang liwanag ay tumama kay Tolome at sa isang iglap, ang kanyang mga anting-anting ay nagliyab at nabasag na tila naging alikabok sa hangin. Hindi! Ano ang nangyayari? Sigaw naman dito ni Tolome habang unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unting naglaho ang kanyang kapangyarihan. Ang mga anino na kanyang nilikha ay tuluyang naglaho at ang kanyang katawan ay nagiging mahina. Sa huli, bumagsak ito sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at panghihinayang. Tolome, hindi mo na kailangan maghiganti. Ang galit ay hindi solusyon. May pag-asa pa at may mga tao na handang tumulong sa iyo. Turan dito ni Rivero habang lumalapit kay Tolome. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, si Tolome ay tila nawawalan na ng lakas. Sa huli, naglaho ang kanyang anyo at ang kanyang galit ay napalitan ng lungkot. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon, nagbigay ng suporta para kay Rivero at Pablo at nagpasalamat ito sa kanilang tapang. Mula naman sa araw na iyon, ang baryo ay muling bumalik sa normal. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga alaala ng mga sakripisyo at laban na kanilang naranasan. Si Rivero ay naging simbolo ng pag-asa at lakas, at ang kambal na kabibe ay naging simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa kanyang puso, alam ni Rivero na ang laban ay hindi pa tapos. Marami pang mga hamon ang darating, ngunit handa na siyang harapin ang mga ito. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang at ang mga aral na natutunan niya mula sa mga ito ay magiging gabay sa kanyang mga hakbang. Sa bawat umagang siya ay nagising, itinuturing niya itong isang bagong simula, puno ng pag-asa at determinasyon. Habang naglalakad siya sa baryo, nakikita niya ang mga tao na nagbabalik sa kanilang mga gawain, nag-uusap at nagtutulungan. Ang mga bata naman ay naglalaro pa sa kalsada, at ang mga matatanda ay nagkwekwentuhan sa ilalim ng mga puno. Ang mga ngiti at tawanan ay nagbigay ng liwanag sa kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban, para sa kanila, para sa ating lahat. Wika ni Rivero sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbalik sa palengke, nagpatuloy naman siya sa kanyang trabaho bilang kargador. Ngunit ngayon, may bagong pananaw. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang maging mas mabuting tao. Dito nagsimula siyang mag-organisa ng mga aktibidad sa baryo. Nagtutulungan ang mga tao sa mga proyekto para naman sa kanilang komunidad. Minsan habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, naisip niya ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga aral ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Alam niyang hindi siya nag-iisa at ang kanilang pagmamahal ay laging kasama niya. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay naging mas masigla at puno ng pag-asa. Ang mga tao ay nagkaisa, nagtutulungan at nagbigay ng suporta sa isa't isa. Si Rivero ay naging inspirasyon sa lahat, at ang kanyang kwento ay naging simbolo ng lakas at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli, natutunan ni Rivero na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan ng kabibe, kundi sa pagmamahal,
pagkakaisa at pag-asa ng bawat isa. Ang kanyang kwento ay patuloy na magiging alaala sa mga tao. At ang kambal na kabibe ay mananatiling simbolo ng kanilang tagumpay at pagkakaisa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Rivero, nawalan man siya ng magulang, nagkaroon naman siya ng mga bagong kaibigan. Ang kambal na kabibe ay nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa at kakayahan para naman magpatuloy sa buhay. Nanatili ang matatag na pagkakaibigan nila Pablo at mas tumibay pa yon dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nila ng magkasama. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Si Rivero naman sa kanyang tapang at determinasyon ay naging inspirasyon sa lahat. Ang kambal na kabibe na naging simbolo ng kanyang lakas ay palaging nasa kanyang leeg, nagsisilbing paalala ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa bawat umaga, habang sumisikat ang araw, si Rivero ay naglalakad sa tabi ng dagat. Puno ito ng pag-asa at bagong simula. Alam niyang anuman ang hamon na darating, kasama niya ang alaala ng kanyang mga magulang at ang suporta ng kanyang komunidad. Sa kanyang puso, nagpatuloy ang liwanag ng pag-asa at sa kanyang mga hakbang, dala niya ang pangarap ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. At sa uli, natutunan niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa. Isang aral na mananatili sa kanyang puso habang siya ay patuloy na lumalaban para sa kabutihan. Hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway nagustuhan nyo ang kwento ni Rivero at meron kayong napulot na aral. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento.